Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from Holo Sulu, this is Queen Helen Abdurrajak, January 14, 2022. Mabuhay, Maharlika, Kingdom of God, Lupasug Empire. Mabuhay po kayo lahat na nakagising ng umaga para makinig sa broadcast ni Queen Helen. Good morning po sa lahat ng Alpha Omega Development International Foundation sa buong kapuluan ng Norte, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, diyan mismo sa atin sa Bataan, sa atin sa Cavite, Iloilo, 10 na ang ating mga Federation of Tribals sa hanay ng ating 200 plus na tribo na naipon ni Dato Bong Rosales. Lahat kayo magkaisa na at maghanda sa susunod na hakbang nitong ating programa sa Peace, Defense, Economic Development, Healthcare and Learning Program, and Renewable Energy. At ito na nga yung oil, gas, deuterium, diamonds, lahat ng ating mga gold backups, lahat ng nakaimbak, nakalibing, nakalagay sa mga ating bunkers. Mabuhay po kayo lahat, mga safekeepers. Marami ang nagpresenta, marami ang nag-ari, maraming nagsasabi sila ang hari. Pero ang nakatakda ay nakatakda. Iyan ang ibig sabihin. May mga paraan ang Diyos Ama, at ako'y nagpapasalamat ng lubos-lubos na ang COVID na ito ang siyang naging daan para magkaisa ang tribong Kristyan at ang mga tribong Islam. At ang mga tribo na tinatawag natin na mga indigenous peoples na nandiyan sa kabukiran, kapatagan ng Central Mindanao, ng Region 11, Region 12, at ang Region 10. Pasalamat tayo sa kanila dahil mas naging matindi ang ating kapatiran na siyang naging daan para hindi tayo maturukan. Ibig sabihin, mas marami tayo ang hindi naturukan. We call ourselves unvaccinated. Kasi dalawa na lang ang hanay sa mundong ito. Lalo na sa ginagawa nila dito sa sambayan ng Maharlika, Lupasug Empire. Matindi ang ginawa nitong mga oligarke. Matindi ang ginagawa ng mga kapulisan na nabayaran. Matindi ang ginagawa ng mga packager kasi ayaw sumuko. Ngayon, Interagency Task Force. Ginawa kayo sa authority ng Sultanato ng Sulu and North Borneo. Diyan hinugot ng Malacanang ang otoridad na ito. Makinig kayo mabuti. Paano kung ang totoo ang siyang magbigay ng hustisya sa inyo, hindi yung puno ninyo na nagdedesisyon para maging isang alipin ang mga tao, lalo na yung sinasakupan sa ngalan ng Republic of the Philippines
sa ngalan ng Republic Act para tayong mga alipin na sumusunod sa kagustuhan ng protocol nila. Ngayon, ano ba ang protocol? Protocol, yun ang gusto nila, yun ang batas nila, yun ang kagustuhan nila para sumunod sa kanila. Kaya nga ngayon, gumawa na naman sila ng protocol nila. Ipa-explain mo yan sa mga IATF sa baba. Iba-iba ang interpretasyon. Iba-iba kasi yung knowledge and abilities nila, mga deputized lang yan sila. Sa kababaan ng knowledge and abilities, siyempre titingnan nila katulad dito ng Police Indanan. Hindi kayo ang sultan, hindi kayo ang masunod dito. Ang sultan, ang chairman ng Interagency Task Force, na yan mismo ang nagbabawal na wag i-honor ang ating vaccination exemption order. Sinong mataas ngayon? Republika ng Pilipinas? O ang may-ari ng sovereignty ng Republika ng Pilipinas? Ang may-ari ang siyang nagdidikta, hindi kayo. Sino ang nagbigay ng bagong pangalan ng Pilipinas? Yan ang i-honor ninyo. Kaya nga ang pangalan ngayon, Maharlika Kingdom of God. Kayong mga Islam, kayong mga Muslim, huwag kayong magalit. Ang God, ang Allah, ay iisa. Ang pangalan ninyo sa Islam, Allah. Ang pangalan ninyo sa Christian, God. Ang pangalan sa tribo, Bathala. Ang pangalan sa mga netibo sa kabukiran ng Misamis ng Region 11 papunta sa Lake Cebu ay tinatawag nila Mambabaya. Sa aton sa mga Ilonggo, Ginoo, iisa lang ang atin sinasamba. At ang iyan ay ang Diyos Ama. Marami siyang pangalan. Sa akin, anong tawag ko sa Kanya? Ama. Ama, pagkailangan kong sumigaw, tulungan mo ako. Ya Allah, nandito ako sa kagipitan na ginawa nitong mga pulis. Subalit, sa kagipitan na iyan, lalong kumikinang ang pamamahala ni Queen Helen. Maraming salamat dahil sa inyo nakikilala ng lubos na ang Queen ay indeed the protector of the poor. Masyado na ninyong hinamak ang may-ari ng soberenya na itinakda ng Diyos Ama, ng Allah. Para kayong mga wild dogs. Tumutulo pa ang laway para lang saktan ang mga taong target ninyo dahil inutos ng Interagency Task Force. Who is more powerful? Ang task force o ang monarkiya? Mag-isip kayo. Tingnan niyo mabuti. Sino ang mas mataas? Ang hari, ang reyna, o ang presidente? Ang mataas, ang hari ng hari sa lahat, ang Diyos Ama, ang Allah, ang nagbigay ng otoridad, ng power kay King and Queen. Kaya nga, divine government. Divino gobyerno. Ito ang pamamahala ng Diyos Ama, ng Allah sa lupa na ngayon iginawad sa Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire. Ito ang Royal Empire of Lupasug. Sa Islamic Royal Imperial Lupasug, Islamic United Kingdom of Sulu and North Borneo. Kaya,
Marami tayo. Kayong mga takot gumamit niyan. Bakit yun? Iba't ibang bansa na binigyan, lalo na ang OFW, lalo na yung kumukuha na makauwi. Bakit nagagamit nila? Nagagamit nila doon mismo sa ibang bansa. Pero dito, hinuhuli ng pulis Indanan, nakapaskil pa. Police Lieutenant Sapa. Titingnan niyo mabuti. Yung deputy ninyo na mismo siya ang humamak sa akin. Police, binigyan kayo ng otoridad to safeguard and protect the people. Pero pag nasa harap kayo ng negosasyon, may video po ako ha, meron po akong nakuha sa inyo at ipapatunay ko iyan kung anong ginawa ninyo sa pagharas ninyo. Pumasok kayo sa teritoryo ng private property na ngayon, bakit ninyo inalis ang tarpaulin ng 7 Macdong diyan sa crossroad ng Indanan? Bakit? Sinong nag-utos sa inyo? Sinong mataas? Ang municipal mayor? Ang head ng task force? Ang gobernador? O ang may-ari ng tinatawag na soberenya na galing mismo sa otoridad ng Allah, ng Diyos Ama? May mga validation po ako, may tatak po ako sa mga lolo sa iba't ibang bansa. Mga lolo na nagbibigay sa inyo ng pinansyal mula noon pa ng 1950s magpahanggang ngayon. Mga lolo na silang mga hari sa iba't ibang dako. Iyan ang katibayan ni Queen. Kaya pag nagharas kayo ulit, ako na mismong huhuli sa inyo. Tandaan nyo yan. Pag nagpaskil pa kayo ulit na hindi ninyo i-honor ang vaccination exemption, ako nang manghuhuli. Live from Hulosulu, part 2 po tayo na nawala ang signal, so kailangan natin idiretso ito. January 14, 2022, part 2 po. Naputo lang tayo. Pasensya, pero kailangan natin ito idiretso. Pag may part 2, that means nagkakaroon ng pagbabago sa ating signal. So, may karapatan tayong lumaban dahil ang soberenya na hawak sa atin, testamento sa testamento. Ano bang hinahawakan ng presidente? Ano bang hinahawakan ni King and Queen? Ano ba ang karapatan kung bakit lumalaban tayo sa tinatawag na karapatan ng sangkatauhan? Matindi po ito, mga kapatid. Ibig sabihin, bawat isa sa inyo ay tingnan nyo mabuti ang anong karapatan ninyo. You have the right to live. You have the right to defend your body against sa mga gustong manakit sa atin. Kaya nga, batas sa batas. Anong unang pinakabatas na ginawa dito sa atin? Yan yung konstitusyon. Meron tayong konstitusyon mula 1936 hanggang ngayon sa 1987, ini-interpret yan. That is a revolutionary government. Huwag ninyong ituloy ang balak ninyo ng revolutionary government dahil tapos na ang pagbigay sa inyo ng authority to claim. Authority to claim, ayan na yung inyong MNLF, MILF, BIFF. Lahat iyan, binigyan kayo ng pagkakataon. Sana maintindihan na ninyo na hindi basta-basta kami nagbibigay ng otoridad kapag alam namin na madidihado na kami. Makinig kayong mabuti. Hindi na katulad ng dati. Nakatayo na ang headquarters ng Peace, Defense, Economic Development, Healthcare and Learning Program
and renewable energy. Nakatayo na ang pagbawi ng trono galing sa inyo. Nakatayo na ang ating lupasug, federal lupasug, dahil ito ang gobyerno na siyang tatayo sa Federation of Monarchy. Lahat kayong nakikinig, namnamin ninyo na ang buong mundo ay merong mga tinatawag na mga lolo para i-govern ang different kontinente, different territory. Sana po, hindi kayo na matakot pag kayo ay tinatakot ng mga kapulisan, ng military. Policy from God, from Allah. Tingnan nyo sa mata yung mga apprehending officer na yan. Blanco ang kanilang mga mata. Sumusunod lang sila sa physical government. Pero tayo, gamitan ninyo ng spiritual power and authority inside you. Pray in front of them, ipakita ninyo na hindi sila mas mayor sa buhay ninyo. Ginawa itong COVID para ma-depopulate tayo, para mawala tayo. Kasi pag tinarget tayo, meron, sinabi ko sa inyo, bad vaccine para mawala tayo. Mamayagpag pa rin sila. Ang batas ginagawa nila. Lahat ng polisiya to suit kung anong gusto nila, gawin nila. Yan ang manipulation, yan ang tinatawag natin, they control the law. Sila ay above the law. Tayo ang usapan natin, no one is above the law. Equal rights, freedom of choice, freedom of religion, freedom of speech, freedom to live, and freedom for peace and prosperity. Sige, nang hamon kayo sa katotohanan, kami kumpleto, may armas. Dapat ang tanong nyo ganito, sino nga ba ang nasa likod ni Queen Helen? Sino nga ba ang suportado kay Queen? Marami tayo. Takot yan sila Ngayon sabi nakadeploy puro MNLF sa Manila to take over the government. Sabi yan ng Intel. At punong-puno ang Jensen sa head camp. Iyan ay mga dinamitan lamang. At kung gagamitin nila ang integrity this time na nandiyan sa loob ng government na dineputize nila mula sa MILF, mula sa MNLF, ayan ang mapupwede pa nila gamitin. Dahil iyan ay sundalo dapat ng Sultan Sulu, ng Sultan Maguindanao, ng Sultan ng Lanao. Maraming takot. Pero nagpapagamit kayo sa maling sistema. Pera, makikita. Buhay pag namatay kayo, wala na. Goodbye rice. You do not understand na ang Diyos nagbigay lamang ng iisang buhay. Huwag na kayong sumama mula sa Zamboanga standoff, mula pa sa Sabah standoff, Zamboanga standoff, 44 Sapman sacrifice. Lahat yan, Marawi siege. Ngayon marami pang gera dyan ginagawa nila. Talagang hinahalugad nila para sila ang magkakaroon ng karapatan diyan sa kalupaan ng ating mga lolo. Dito harap-harapan, gamitin nila ang dahas
karahasan para lang sila ang kilalanin. Nagtataka sila, mga kapatid. Bakit si Queen walang nakikitang bodyguard na punong-puno ng bala, punong-puno ng mga armas na matataas? Bakit si Queen walang bodyguard? Yun ang gusto nilang makita. Kapag queen ka, kapag king ka, nakaikot ang batalyon, nakaikot ang mga military. Bakit kaya ginagamit nila maging bodyguards ang military? Ang mga pulis, sila ba ang hari? Sila ba porke gobernador? So kailangan bantayan. Wala rin yan sa pulisiya ng military. Wala din yan sa protokol ng sinumpaan ng military na protektahan ang gobyerno. Nakita nyo na ba yan? Dito, pag dumadaan, rumaragasa. Puro military trucks. May tangke de gera pa. Papuntang Maimbong. Pabalik ng Sub. Pabalik ng Tiangge. Maghunos dili po kayo. Mula nang nagmisyon si Queen in 2009, pinaghandaan ko ito. Bawat araw-gabi, iniiyakan ko ang Allah na sana bumalik na kayo sa Kanya. Masyado na kayo. Kaya nga inalaw itong COVID para maintindihan ninyo ang kahalagahan ng buhay. Buhay ninyo ang nakasalalay dito. Ibig sabihin, wala kayong boses para depensahan ang inyong sarili. Wala kayong boses, depensahan, protektahan ang inyong pamilya. Manindigan kayo sa ngalan ng Diyos Ama. Respetuhin ninyo ang pamumuno ng Dibino Gobyerno dahil siya ang may lalang sa ating lahat. Maraming patay sa sementeryo, tinatapon lang. Wala na yung tinatawag na sacredness of burying our family. And yet, hindi na nga natin matuntun. Pag kinuha nila, automatic COVID. Nahulog sa lubi, bagsak, patay, COVID. Na aksidente sa motor, COVID. Nag-upo-upo lang, pumasok sa hospital, COVID. Meron lang sintomas na ginawa nila, COVID. What is the truth behind this policy and dictation of those in the health practitioner, lalo na yung mga doktor, mga nurses? Maawa po kayo. Maawa po kayo. Ang COVID, alam natin na may substance iyan. Sa swab, sa injection, pwedeng sa spray, na yun ay ginawa sa akin twice. Lahat ito. Doon tayo sa Diyos Ama, sa Allah, our ultimate healer. Pag gusto niya tayong buhayin, kahit ilang injection, kahit ilang COVID spray ang gawin nila, mabubuhay tayo. Magdasal tayo. Nandiyan lang yan sila. Pero hindi nila kaya ang proteksyon ng aking mga incan spirit. Isa-isahin ko sila sa dasal. Pupukawin ko ang inyong mga konsyensya, lalo na yung nagkuha ng isang billboard natin diyan sa Indanan. Police Lieutenant Sapa, hintayin nyo yung tawag na galing sa mataas. Ako ang hinamon ninyo. Mapagkumbaba na queen. Hinamon ninyo ang totoong sultan. Ngayon,
magantay tayo. Gobernador, mayor ng Intanan, ang may-ari po ng kalupaan ay ang Allah, ang mga lolo, Sultan of Sulu and North Borneo. Huwag ninyong igiit ang inyong claim na sa inyo iyan. May katibayan po ako, kaya ako pinadala dyan. Kung itinayo ko ang Sovereign Court, dahil yan ang magbabawi ng lahat ng kayamanan ng Sultanato ng Sulu and North Borneo at ng Maharlika Kingdom of God. Minaliit nyo yan at ngayon pinag-aalis nyo pa ang mga patunay. Paano kung dumating nga ang mga lolo at wala na iyan dyan? Maibalik nyo ba? Lalo na yung umalis ng billboard. Maibalik nyo ba kung nandyan na kayo sa harap ng tunay na may-ari ng soberenya? Tandaan ninyo, kung nakikinig man kayo, Deputy Police, na yan mismo ang masyadong matapang, galing sa PNPA, pakinig po kayo. Ang Allah may paraan. Sana po maintindihan ninyo. Si Queen inutusan para sagipin kayo, para itama ang mali, itama yung mga maling proseso na ginawa ng mga ating pinagtitiwalaang mga liderato sa Kristyanismo. Kaya nga, Maharlika Kingdom of God, intindihin ninyo, huwag kayong makitid ang utak. Kung wala sila, nasaan ang Islam? Kaya ang ginawa natin, pinagsama-sama para wala nang sabi ang Kristiyano ay may poder, ang Muslim ay may poder. Sa ngayon, ang ginawa ni Queen Helen, ni Raja Mamay, pinag-isa kayo lahat, mismo ang Bangsamoro. Maraming salamat po. Magkita-kita tayo muli sa susunod na araw. Mabuhay tayong lahat. Masalam.